Bagong lahat, NBA story muna, may pasok lang. Ang isa sa mga top rookies ngayong season si Dalton Knecht. Mula October hanggang January, nag-a-average siya ng 20 minutes, 9 points, 3 rebounds, 46 and 35%. Kasama din siya sa top 5 rookies ngayong season. Nagkaroon pa siya ng 6-game stretch nung November na meron siyang average na 19 points, 4 rebounds per game. 5-1 pa ang Lakers nun. Siya sana yung kasama sa contender para sa Rookie of the Year award mula nang ma-injured si Jared McCain. Pero nung pumatak ang February 2025, nag-average na lang si Dalton ng 5 points, 1 rebound, 1 assist at 13 minutes per game. Mula din to nung bumalik ulit siya sa Lakers after nung trade. Hindi na siya nakabalik sa dati niyang form. Nasa linya si Dalton na masasayang na naman na player ayon sa iba. Katulad lang din ng first rounder na si Jalen Hood-Schifino na ngayon hindi na napakinabangan at nawala pa sa NBA. Si Dalton tinag na isa sa mga unique prospect last year dahil yung pinagdaanan niya papuntang NBA kakaiba. Actually, hindi naman talaga siya kakaiba dahil common siya noong mga 80s, 90s at kahit nung early 2000. Karaniwan pa yung mga player na to. Pero sa ngayong era, hindi na. Back to basic muna, balikan muna natin yung naging path ni Dalton Douglas Knecht papuntang NBA. Yung pangalan niya binase sa pelikulang Roadhouse. Sa height niya ngayon na 6'6", ang common storyline dun, nagkakaroon ng biglang pagtangkad ang mga player kapag sophomore year or junior year sa high school. Si Dalton mula 5'8" nung freshman year, naging 6'1" nung junior year. So hindi rin siya kasama sa kahit anong sports website para sa ranking at wala ding masyadong nag-offer sa kanya ng scholarship. Wala din akong makitang masyadong details nung high school niya, bukod lang sa nag-average siya ng 9 points at 3 rebounds per game. Dahil dumiretso na yon na si Dalton naglaro sa Northeastern Junior College sa Colorado. 2019-2020 season, ang kasabayan dapat ni Dalton sina Anthony Edwards. Sa first season ni Dalton, nag-average siya ng 13 points, 3 rebounds at 1 assist per game. Biglang tumaas naman yun nung sophomore year niya sa junior college dahil tumangkad din siya ng 3 pulgada. Kaya siya nagkaroon ng listed height na 6'6". Biglang umangat yung average niya sa 24.7 rebounds at 2 assists per game. Parang may player ako dating ginawa na halos ganito yung nangyari. Tumangkad lang siya ng 3 pulgada na doble agad yung average. Kumbaga na-delayed lang ng 2 taon yung peak ng height talaga ni Dalton. Doon naman siya ni-recruit ng Northern Colorado ng Division 1 after ng impressive sophomore season niya sa junior college. Dito naman sa junior year niya sa Division 1, nag-average siya ng 8 points at 3 rebounds per game. Nung senior year niya at dapat huling taon niya sa college sa Northern Colorado, meron siyang average noon na 20.7 rebounds at 2 assists per game. Legit prospect na si Dalton kung ibabase sa kanyang stats. Ang problema lang nung 2023, mababa ang ranking pa rin niya dahil nung time na to ang kabatch naman niya sina Victor Wembanyama. Pero dahil sa rule ng NCAA na yung lilipat na player wala ng redshirt year dahil sa pandemic, dito siya lumipat ng Tennessee. Nagkaroon ng additional 1-year eligibility si Dalton. Nag-average naman siya ng nasa 21 points at 5 rebounds per game para sa Tennessee. Nanalo siya ng 3 major awards at nakasama sa mga top prospect. Ang 2024, tinagpa na weakest class sa last decade. Projected pa dapat nakasama sa top 10 si Dalton. Kaso lang dahil sa edad niya bumagsak ng ranking. Dito siya napili ng Lakers at tinag na isa sa mga draft steal. Impressive din naman ang pinakita ni Dalton noong Summer League at preseason. Kaso nasa pawan pa rin siya noon ni Bronny na i-connect pa rin talaga. Sa mga interview, sinabi agad niya yung mga upside ng paglalaro sa Lakers. Business-wise, mataas yung opportunity tulad na lang ng kay Austin Reeves na nagkaroon pa ng signature shoes na si Dalton, isa sa 4 na rookies na napapirma ng endorsement deal para sa Jordan brand. Kasama si Jared McCain, Stephon Castle at Jacoby Walter. Base kasi doon sa mga write-up, yung mga napiling player merong kakaiba or alam ng Jordan brand na kakaiba yung pagpasok nila sa NBA at alam din nilang magiging laman ng media.
Lalo na yung kay Dalton na underdog story. Yung upside lang ang binanggit doon ni Dalton. Sa basketball kasi hindi puro sarap, mas malaki yung hirap. Dahil hindi naman expected yung mangyayari sa kanya. Part siya ng future ng Lakers kaso hindi naman alam na magiging future trade piece pala siya. Sa Lakers, malaki talaga yung opportunity kaso mabilis yung transition sa mga player nila. Expected kasing marireplicate niya yung success ni Austin Reeves. Siguro, si Reeves yung isa sa best rookie so far na nakuha ng Lakers since dumating si LeBron sa LA. Yung pinamigay nga nila mga player, lumakas din sa ibang team. Ang dahilan naman ng pagbaba ng laro ngayon ni Dalton hindi naman dahil sa inconsistent siya na kapag naman binigyan siya dati ng minuto, nakukuha niya yung rhythm. Ang reason kasi doon, sinabi na ni JJ Redick bago pa lang mag-umpisa yung season, 9-player rotation. Nagsimula kasing bumaba yung minuto ni Dalton nung si D'Angelo Russell na trade at ang pumalit si Dorian Finney-Smith at si Shake Milton. Kakalaro lang ni Dalton ng nasa 25 to 32 minutes sa loob ng 3 game at nung na-trade si Dorian Finney-Smith dito sa Lakers, biglang bumagsak siya sa 16 minutes. Nung bumalik pa si Bando sa lineup, lalong nabawasan yung minuto ni Dalton. Lalo na nung na-trade siya at bumalik din dito sa LA. Mula 16 minutes, bumaba si Dalton sa 13 minutes or pababa pa. Ang usual second unit ng Lakers ngayon si Finney-Smith, Bando at Gabe Vincent. Yung pang-apat sa rotation, either ipapasok si Dalton pero hahatiin yung minuto niya kay Shake Milton. Lalo pa ngayon ang LA merong duo ni Luka at ni Austin Reeves sa backcourt kaya hindi na kailangan maghanap ng another scorer para sa Lakers. Hindi pa nadodonut ngayon si Gabe Vincent. Kung madonut man, may toppings na, rebounds at assist. Kahit yung kinuha nilang sentrong si Alex Len, hindi rin naman nagagamit o nakakakuha ng minuto. Ginawa lang pang kumpleto. Hindi na rin ako magugulat doon na bitawan siya ng Lakers sa buyout season. Yung 9-player rotation pa ng Lakers lalong maghihigpit yun, lalo na't papalapit na yung playoffs. Ang chance pa doon ni Dalton kung makakapag-stay siya until next season. Dahil siya naman yung next in line na mapasama doon sa 9-player rotation ni JJ Redick. Kahit bumaba yung minutes ni Dalton, meron pa rin namang game dyan na matatimingan na makakakuha siya ng playing time kapag naghanap si JJ Redick ng magic bunot sa bench niya. Meron siyang Dalton na makikita hindi tulad dati. Meron silang Finney-Smith at Bando na kumuha ng posisyon ni Dalton. Mga defensive player kasi yun dahil ito yung kulang dati sa LA. Kaso may limitations lalo na si Bando. Defensive player siya pero limitado naman ang scoring niya. Nasa top 7 pa rin naman si Dalton ng top rookies ngayon. Malaki pa rin yung chance niyang mapasama sa all-rookie team. Huwag lang siyang abutan ng ibang player.